Good morning! Nandito na naman tayo sa panibagong yugto ng aking buhay. Yes. 8 hours na naman ang pasok ko ngayon. At, Diyos ko, ang pangit ang panahon ngayon. Mga bagyo. Yes. Yun nga. Tawag dito. 9:15 and simula na naman ang aking panibagong araw. At ngayon nga ay parating daw yung VP, Vice President. Kaya kailangan namin maghanda. Bakit kasama ako sa paghanda? Dahil doon ka nagtatrabaho, girl. Yun. Okay. Ano ang ating pag-uusapan bago ako pumasok? Kasi meron pa akong oras. 9:15 ang pasok ko, 8:38 pa lang. Yun. Ang ating pagkukwentuhanan ngayon ay ang buhay. Okay? Ang buhay ay isang malaking pagkatuto. Yes. Malaking ano yan, learning experience, okay, ang ating buhay. Marami tayong natututunan sa ating buhay, okay. Kailangan lang nating magmasid, mag-observe, kumbaga, yun ang yung English, magmasid. Kailangan nating maglaan ng panahon, oras sa anong tawag dito? Magsiyasat sa ating mga everyday life, okay? Hindi yung binibigyan tayo ng mga maraming pagkakamali sa buhay, ulit-ulitin natin yung pagkakamali. No. Dapat sa una pa lang or twice na pagkakamali is matutunan mo na yan, okay? Yun yung tinatawag na mag-pay attention ka, maglaan ka ng panahon doon sa mga binabato sa'yo, okay? Dahil yan ay isang lesson mo, okay? Isa yan sa mga lesson. So, learn how to navigate in this world, okay? Yun ang kailangan natin. Dahil ang buhay ay para yung, anong tawag dito, puzzle. Marami yung mga missing pieces na i-connect mo, okay? I-connect mo yan sa bawat pangyayari sa buhay mo. Hindi yan basta lang ibinibigay sa iyo para gawin mong laro-laro lang or hindi mo seryosohin ang buhay. No. Ginagawa yan upang nangyayari yan sa iyo, okay, upang gawin mong isang lesson para sa iyo. Gawin mong isang malaking lesson para sa iyo. Let's say, okay, ganito ha, example ito doon sa mga tao na hindi daw kayang magkaroon ng mga anak, 'di ba? Hindi kayang magkaroon ng mga anak, kaya nung unang anak niya is ipinamigay yung anak niya. Dahil hindi daw niya kaya Ngayon, inulit-uli. Dapat natuto ka na ng una. Ayaw mong ipamigay uli yung anak mo. Ayaw mong dumating uli sa ganong point. So, ang gagawin mo, iiwasan mo na hindi ka mabuntis para hindi mo ipamigay yung anak mo, 'di ba? Kaso, inulit niya 3 beses niyang inulit. Yun, meron akong kakilalang ganon. Na, nung una, sabi niya, hindi ko kayang buhayin yung anak ko kasi, parang katatapos lang niya noong mag-aral ng college. I don't know, I don't remember. So, yun. Kaya naiintindihan nila kasi nga nag-aaral pa lang, nagtatrabaho. Or bago pa lang nagsisimula sa buhay niya, bago pa lang nakakapagtapos ng pag-aaral, naghahanap pa lang ng trabaho. So maiintindihan mo yun, wala pa siyang pera, wala pa siyang sarili niyang bahay, sarili niyang sasakyan. So maiintindihan mo yun. Pero iwan ko kung bakit hindi siya tinulungan ng mga magulang niya noong time na yun. Hindi ko alam, hindi ko na natanong kung bakit. Mga American yung mga magulang niya, syempre American din siya. Hindi ko alam kung bakit. Yun yung una or dahil siguro malayo sila, ay ko alam. Or dahil gusto ng mga magulang na matuto siya, I don't know. Pero somehow, di talaga siya natuto. So, yun nga, ang ginawa niya, so naintindihan yun, i-give up niya yung kanyang karapatan para dun sa anak niya, sa una niyang anak. So, akala mo magiging learning learning experience or lesson niya sa buhay, hindi pa rin pala. Ang ginawa niya, ito na naman, nagbuntis na naman siya. Pangalawa na naman, hindi na naman siya natuto, i-give up na naman niya yung kanyang Tapos hanggang ngayon wala pa rin siyang bahay at lupa niya, sasakyan niya, trabaho, lalong wala na ngayon trabaho. Yun. Ilang beses, so hanggang sa napansin na ng mga magulang, tinutulungan na siya ng mga magulang niya noong time na yun. Tinulungan siyang i-straight yung buhay niya, ituwid yung buhay niya, kumbaga. Pero alam mo yun, bilang adult, kailangan matuto ka talaga lumako ng sarili mong responsibilidad. Hindi pwede na laging ibang tao yung maglilinis para sa'yo. Hindi pwedeng parating may ibang tao yung magtutuwid ng mga pagkakamali mo. Ikaw dapat sa sarili mo magtutuwid nun.
So hindi niya ginawa. Talagang pinaulit-ulit niya hanggang sa, yun nga, ewan ko, iba-iba yung tatay din ng mga anak niya eh. Wala namang problema sa iba-iba yung tatay yung mga anak mo, pero dapat maging responsable ka nga sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi siya naging responsable. At talagang sabi ko nga, parang nawili siya na ulit-ulitin yung kanyang mga mistakes sa buhay. Hindi niya ginawang lesson learned yung kanyang nangyari sa kanya. Sa halip, parang sabi ko nga is, inulit-ulit niya. So hanggang ngayon, ilang taon na nakakaraan, parang, well, as far as I know her, 15 years na ngayon. So, pero more than that pa yung ganun na talaga. 2 years lang naman ang tanda niya sa akin ng babae. Yun. So hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Wala pa rin siyang sariling bahay at lupa niya. Wala ring problema kung wala kang sariling bahay at lupa. Pero make sure, nakakaya mo pa rin yung upahan yung sarili mong apartment, sarili mong mga bills. Pero hindi niya nagagawa. Ngayon, naputulan naman siya ng cellphone ngayon, ng line, dahil nga hindi na siya makabayad. And ngayon, nanganganib na rin na paalisin nga sa apartment niya kasi wala nga din siyang pambayad. Hindi ko alam kung bakit hindi siya pa rin magkaigi sa buhay niya. Ngayon, meron na siyang 2 anak. And finally, yun nga, may asawa nga siya. Kaso magde-divorce na rin. And nag-fail din siya sa pag-aasawa niya. Yun, wala. Paalisin na sila sa bahay nila. Hindi ba dapat, nung time na yun, sabi ko, natutunan na niyang ayusin yung buhay niya. Number 1, obviously, ang problema niya ay pera. Dapat nung time na yun, nung kabataan niya, yun ang binuo niya kasi ngayon nung wala sa kanya. So, nagtrabaho siya, nag-ipon, para kahit pa paano, pag nawawalan siya ng trabaho is meron siyang pambayad ng kanyang apartment, ng mga bills niya, pero hindi niya magawa. So ngayon, tatakbo na naman siya sa nanay niya. Pero sabi nung nanay niya, no, kailangan mo nang matutong tumayo ng sayo. Kasi sobra na. Ano na siya ngayon? 40, so ako 39, 40, 41. So 41, 42 na siya ngayon. Sabi nung nanay niya, hindi ka na, sabi niya, hindi ka na namin, anong tawag dito, sasaluhin. Kasi ilang beses ka na namin sinalo, sabing ganun. Pero wala pa rin nangyari sa buhay mo. Siguro naman it's time for you to learn your lesson, sabi niya ganun. It's time for you na akuin mo naman yung sarili mong responsibilidad sa buhay. Yun. Ayun, nagalit yung yung kanyang anak sa kanya. Ayaw na siyang anuhin. Parang di na siya kinausap. Pero alam mo, mabait pa rin yung nanay kasi pinadalhan pa rin siya ng pambayad dun sa cellphone bill niya. Sabi niya, okay, yung phone mo na lang babayaran ko, sabi niya ganun. Pero hindi ko babayaran yung upa sa bahay. Problema mo yan, sabi ganun. So yun nga, binayaran yung kanyang cellphone bills. Kasi sabi ng anak, hindi na kita makukontak kasi maputulan na ako ng cellphone, sabi ganun. Yun nga, sabi ko nga, kailangan ay matutunan ka na umako ng mga responsibilidad sa buhay dahil hindi biro ang life, okay? Ang life is masyadong masalimuot, maraming mga mga tests, maraming mga experience or pagsubok na ibibigay sa iyo para lang matukyan mo ang buhay. Yun. So hindi niya yun natukyan. And yung tatay niya, akalain mo yun, hindi pamasahe yan. Nandun lang siya sa Arizona. Hindi niya madala yung tatay niya na nagkasakit. Alam mo yun? Ngayon yung tatay niya may cancer. Yun, hindi niya man lang madalaw. Yung tatay niya na tumulong sa kanya simula nung, ewan ko. Simula nung hindi pa rin siya natututo sa buhay niya. Simula nung pagtapusin niya ng pag-aaral ng tatay niya ng college. Na lagi siyang tinutulungan ng tatay niya. Lagi siyang pinadadalhan ng pera. Akalain mo yun? Matanda na yung mga magulang niya pero yung mga magulang pa rin niya nagpapadala ng pera sa kanya. Yung mga magulang na naghanda ng buhay nila para pagdating ng panahon na tumanda na sila, hindi na sila mahihirapan na masustentuhan yung pamumuhay nila at hindi na mahihirapan yung mga anak niya. Pero itong anak na babae, siya lang. Sa 3 kasi ang anak niya. Sa lahat ng mga anak niya, doon mo talaga makikita yung wala talagang yung anak niya. Walang pag-asa sa buhay, wala ding pag-care sa kanya. You know, dahil kung talagang may care ka sa tatay mo, may sakit yung tatay mo, ilang beses na hospital, dalawin mo man lamang, di ba? Paano nga madadala? Wala nga siyang trabaho, wala ding pera. Kasi nga, pinili niya yun. Pinili niya mawala ng trabaho at pinili niya din mawala ng pera. Dahil akala niya lang may sasalo sa kanya. So yun, yun nga, nandun din siya sa bahay, wala siyang trabaho, ilang taon na din siyang walang trabaho, nandun sa apartment. Di niya rin inaalala kung
paalisin ba sila dun sa apartment o hindi, saan sila titira, ganyan. Ngayon ang parang naiisip niyang last resort nga na malapit na siyang paalisin is either dun sa nanay niya tumira or sa tatay niya. Pero ayaw, hindi siya welcome doon. Sabi ng mga nanay at tatay niya, no, hindi pwede. Sabi niya, kailangan matutunan mo tumayo ng sayo dahil hanggang ngayon hindi mo parang natututunan na tumayo ng sayo. Yun. Dalawa na yung anak niya. Yung isang anak niya, adult na din, nakatira na din sa kanya, wala na ding trabaho. Oh my God. Tapos, yung isang anak niya ay maliit pa, elementary pa lamang. Anyway, sa pasok na ako at wala na akong oras, saka na tayo magkwentuhan. So, sabi ko nga, pag may mga binibigay sa atin ng mga pagsubok sa buhay, gawin nating lesson yun, okay? Gawin nating pagkatuto sa buhay. Huwag nating baliwalain yun. Hindi tayo binibigyan ng lesson upang baliwalain lang. Binibigyan tayo ng lesson upang patatagin tayo, upang matutunan nating i-resolve yung mga sarili nating issues sa buhay, sarili nating mga problema sa buhay. Hindi parati na may taong maglilinis ang ating mga problema sa buhay. Buhay natin yan, tayo yung dapat na maging responsible sa sarili nating mga buhay, sarili nating mga actions, sarili nating mga decision, okay? Lalo na kung ikaw ang gumawa ng mga pagkakamali na yun, ikaw talaga magsosolusyon nun, okay? Nasa iyo ang paggaling, ikabubuti ng sarili mo. Nasa sarili mo yung anong tawag dito, ikagaganda ng buhay mo, okay? Ikatatagumpay mo, okay? Nasa iyo yun, ikaw ang hahawak nun. Sabi ko nga, life is always a choice, okay? Marami tayong choices. Tayo yung mamimili ng magiging buhay natin, okay? Hindi ang ibang tao. Tayo ang hahawak ng buhay natin. Tayo ang magkukontrol ng sarili nating buhay, okay? Tayo ang may hawak ng susi or steering wheel ng sarili nating buhay, okay? Kaya, dapat you learn how to navigate that. Matutunan mo ang pasikot-sikot sa mundo. Lagi mong tatanungin sa sarili mo, ano yung number 1 na kailangan para mapanatili mong hindi ka naliligaw sa mundong ginagalawan mo. Ano yung mga pangunahin mong kailangan, yun ang susolusyonan mo. Okay? Okay, hanggang sa muli. Bye! Thank you for watching and thank you for my new subscribers. And I am now almost to my 1K. Thank you so much. Yes, thank you. I really appreciate that. Bye!